Hello guys, good morning! Ito na naman si Soxy Mendoza at nandito tayo sa farm. Medyo makulimlim pero hindi natin alintana kung uulan kasi may commitment tayo kay Mang Dario na tayo mag-work ngayong Saturday. So guys, exactly 1 year ngayong araw na ito na naitanim natin ang ating mga paminta, the black pepper. So, bibigyan ko kayo ng update. Gaano na ba sila kalaki? Ano na ba ang development nila? Ano bang update na yan? At I'll give you some tips also kung paano mapapalago at masusustain nyo at mamimaintain nyo ang paminta. Actually, ang paminta guys ay underrated crop sa Pilipinas. Ano nyo ba ang number 1 producer ngayon ng paminta worldwide is Vietnam. Ang Malaysia meron din. Nakapunta tayo sa Malaysia sa Miri kay Lim. At nakita ko kung talagang isa yun sa sinusuportahan ng gobyerno ang mga black pepper farmers. At meron pa nga sila mga white pepper doon sa Malaysia. At mga candy, flavor ng paminta. O guys, bigyan ko muna kayo ng trivia tungkol sa black pepper. So ang paminta ay actually, hindi natin ito dapat i-neglect dahil alam nyo ba na si Magellan ay pumunta dito sa Pilipinas noong 15th century para lang maghanap ng spices and mainly ng mga paminta. So, ang paminta ay lahat ng mga chef o even every kitchen nangangailangan ng mga paminta. So, guys, meron ding mga nutrients na hindi ko na isa-isa, hindi tayo expert dyan. Pero according sa studies ay maraming benefits ang makukuha sa paminta. Pero ngayong araw na ito, tayo magpo-focus kung ano ba ang update after a year ng pagtatanim natin ng paminta. Ano ba nangyari? Nangamatay ba sila? Or sila ba'y bumunga? Or whatsoever. So, stay tuned guys. Okay. So guys, makikita nyo nga dito na medyo gubat-gubat na ito at ngayon ay tuwing Sabado at Linggo lang tayo nakakapagtrabaho. So makikita nyo nilagyan ni Mang Dario ito ng mulch na saging, dahon ng saging at makikita nyo ito yung mga pinya namin. So ito kasi yung mga corona kaya hindi yan ganyan kagaganda. Pero I assure you guys, next year iba na ang status at update ng ating pinyahan. So makikita nyo nga guys, ito ay ang lupa natin guys ay 2 hectares pero slopey. Akala ko nung una ay pangit ang slope. Pero nung napag-aralan ko guys ay maganda rin pala ang slope kasi hindi siya, parang hindi mo na kailangan gumawa ng irrigation para wag matigmakan ng tubig, lalo ng mga lansones guys. Dahil ang lansones guys katulad nito. Pero guys, tumampo ang ating lansones, hindi siya bumunga. Kasi guys, ay tinapkat natin yan, ay coming back with the guys, okay, so coming back to sa usapang paminta tayo. So, ipakikita ko sa inyo ngayon, medyo malanggam dito. Saka mabuti na lang ito guys, yung 1-year-old na paminta natin at makikita nyo guys, medyo naloko yata tayo na nagbenta ng similya nitong mga paminta na ito dahil ang sabi nyo sa akin guys ay daw ay hybrid. Pero ay Mamang Dario, pakipatay na nga Mamang Dario ito, papagtalo natin ito, lilinisin mo nga muna are ha. Aring yung lugar na are pakilinis ha. Patay mo na. Langkawas tatanggalin na din. Hindi yan langkawas, Lirio. Aaring lugar na rin, Mamang Dario ha. So guys, papasok tayo dito. Medyo magubat. Wala sanang ahas. So guys, makikita nyo ito. Ito na ang ganda-ganda So, ito guys, nag-uumpisa na siyang bumunga. Ito ipofocus natin. Bunga na niya yan. Hindi natin ma-distinguish kung yan ba ay native o kung ano man ang variety niyan. Hindi natin ma-state at the moment. Kasi ang nagbenta sa atin ang sabi ay balik ang binili natin ay 40 na hybrid daw. Ibig sabihin it's either Taiwan or Indian. Ay kaya lamang ay 10 yung native doon. So makikita nyo guys kahit ito ang itsura bumubunga na rin siya guys. Maliit siya. At palagay ko native ito. Actually guys, ang pinakang pollinator ng ating mga
bunga ng ano nga ito, ng paminta ay ang ulan. Saka siguro yung mga bees, meron tayong mga bees dito. So makikita nyo guys, ito oh, ang ganda-ganda oh. Last summer ay bumunga na ang ating paminta na ito. Makikita nyo kung gaano kalabog guys, ang 1-year-old na mga paminta. At talagang ready na siya ngayong year na ito guys na mag-produce ng bunga. Ang market price farm gate ng bunga ng mga paminta or peppercorn ay 400 to 500 pesos. So, financial viability talaga, ang gusto ko talagang i-produce dito sa farm na ito ay mga hybrid o kaya yung Indian or Taiwan kasi yung waiting time mo ng pagbunga. Kahit ito guys, makikita nyo, oh, bumubunga na siya. Ito oh, yan. Basta tumunga siya, mapuproduce na siya ng bunga. Bumubunga na siya guys, oh. Kaunti-kaunti siya yung papakitang gilas na. Wala tayong inindus na kahit na anong pangpabulaklak dyan or whatever. Except yung naglagay tayo ng dati meron tayong vermicast. Kaya lang ay medyo nangangamatay ang ating mga vermi sa ngayon dahil ng hindi natin masustain ang kanyang pagkain at saka may mga predators din. So yung iba guys dito namatay din. Hindi naman 100% guys na nabuhay natin ang ating mga paminta. So yung iba namatay. So naglalagay muna tayo ng mga kakawate o matri kakao para ating siyang ma-replace. So makikita nyo guys, ang tangkad-tangkad na niya, pero ang gagawin natin dyan, yung summer lang pwede magtanim ng mga kakawate. So yung iba dito ay replacement na. Hindi ito yung mga unang batch ng mga tinanim natin dahil nangamatay yung iba, so ang ginawa natin, i-replace natin. So ikikot ko kayo guys ha, sa lalaki pala na ay guys, sabi ni Mamang Dario, may lalaki daw palang paminta, pero mga nakalawit ka siya, yung hindi ka siya umaakyat at dumadahon, kundi pagapang siya ng pagapang. So naghanap ako guys ng pamamaraan, ay bali parang prinunin ko siya, pero gumaganda guys, ito yung paminta na padadamihin natin at sigurado akong magandang variety ito. So pinakayap natin siya dito sa mangga at pag medyo lumakalaki na siya, dito tayo kukuha ng mangga. Ibang klase ito kasi sa dun sa binili natin sa Victoria na ang sabi sa akin ay ay hybrid, pero mukha namang hindi hybrid. Let's see, malalaman natin kung talagang siya ay hybrid kapag talagang bumunga na. So guys, ito ay bagong tanim at ang the best time to plant ng black pepper or kahit na anong halaman ay tuwing June, kasi ang June is tag-ulan dito sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ang probinsya na ito ay napakatakaw sa ulan during that time. Pero hindi siya maganda sa mga kakawate, nabubulok siya kapag itinanim kapag tag-ulan. So guys, ito oh, sabi ni Mamang Dario ay may mga lalaki daw na kagaya nito, ang sabi niya lalaki. Pero ang ginagawa lang niya ay ito oh, sanga-kisanga lang itong ganito. Pero ang ginagawa ko ay pinupruning ko siya. Pinuputol ko siya para nang sa ganun ay sumanga siya ng sumanga. At ito nga, at maganda nga ang resulta ito ng medyo nag-okay na siya. So parang uulan na guys. So yung iba guys ay nangamatay. Oh my God, umuulan na. Guys, nabag na tayo ng ulan dito. Diyos ko pero dito. Oh my God, umuulan. I love rain.